Magandang umaga po sa ating doktor serbisyo. Walang iba kundi ang infectious disease specialist na si Dr. Ron Jean Solante. Magandang umaga po sa inyo, Doc. Hi, Ninya. Good morning. Alright, well, una-una, Doc, Happy New Year po sa inyo. Yes, Happy New Year. Okay, pero Doc. New Year ay ganun pa rin po, uso pa rin ang mga sakit. Hindi nawawala ang mga sakit. At minsan nga ay lumalala pa. Ano ba itong super flu, Doc Ron Jean? Nakakatakot naman pakinggan. Yes, unang-una, no? Good morning, Migs, no? Unang-una, hindi tayo dapat mag-panic, no? That in itself na maski super flu siya. But if you look at the cases natin, hindi naman ganun kataas pa rin, no? Kumpara doon sa mga ibang bansa na nag-uumpisa na yung flu season nila. Our flu season, patapos na rin, no? We usually start July, August, September, and then end of December, and then early part of January. Now, this super flu is a mutation of your subtype of your influenza A, H3N2. Now, bigyan ko lang ng linaw niya na itong mutated na H3N2, usually we have the H3N2, no, seasonal influenza as a cause of flu, increase in the cases of flu. But this time, itong H3N2, meron siyang 9 mutations, okay? And that 9 mutations sa virus, medyo merong changes na nakikita doon. And that changes, pinangambahan ng mga eksperto na baka yung pagbago ng forma ng H3N2, the subclade K, will render the influenza vaccine less effective. No? So ibig sabihin, baka hindi na tumatalab ang mga bakuna, and they expect more cases and more patients will be going to the hospital kasi nga hindi bakunado. And more so, especially those na walang mga bakuna, mas lalong madaling makapitan itong virus. And that's the reason why it is called a super flu. So Doc, crucial pala yun, no? So you mean to say, yung mga existing nating flu vaccines dahil nga sa mutation po nito, maaring hindi siya 100% effective. Tama po, Doc? Yes, Mix, no? Natandaan mo yung COVID-19 na halos every year bago nagbabago tayo ng mga bakuna or nag-recommend tayo ng bakuna. It's mainly driven because of the mutations. Ang tawag natin doon is it's a variant, no? COVID variant. Ito naman, subtype pero may mutation. So nangyari niyan ngayon, parang ayaw nilang mangyari ng COVID na with that mutation, mas maraming mahawaan dahil nga hindi na umepekto yung bakuna. So yun yung mga pangangamba ng mga eksperto when they look it up when the first documented case was, I think, July this year. So hence po, the katagang super flu dahil po dun sa effect na yun. Tama po ba, Doc? Yes, correct. And hindi lang yan, no? Nung nakita nila na there is a mutation, hindi pa sila nag-label as super flu. Nung nakita nila sa US, Canada, European countries na mas napaaga ang flu season nila, mas maraming nahawa, mas maraming nagka-influenza-like illness compared to last year. And when they examine those mga cases, naging dominant ang H3N2 subclade K. So parang I think this is, we will call this a super flu because it dominated the other types of your influenza and other respiratory viral infection. Hindi dahil mas malala yung mga sintomas niya, hindi po necessarily yun ang ibig sabihin pag sinabing super flu, only because nangibabaw siya, kumbaga sa konti siya yung queen. Oo, queen siya or yung champion. king. Oo nga, kaya super. So ano pong sintomas ito, Doc? Tama po ba? Opo. Yes, correct yan. Kasi baka sasabihin nila, may super flu ka, mamamatay ka na tomorrow or Yun na nga Grabe eh. naman. Oo. Oh, hindi yan ganun. Kasi mayroong mga ganyan nakikita ko lang, no? Mga ano na. But again, it's because it's causing that it's not dominating most of the respiratory viral infections, especially the influenza A and other virus. So Doc, how would I know? Paano ko po malalaman kung ito po is super flu nga? Okay, so linawin natin dito sa mga nakikinig. It's so difficult to differentiate a super flu from a seasonal influenza na non-mutated based on symptoms alone. No? Hindi mo ma-differentiate kung ito may ubong ganito or may lagnat na ganito, super flu na yan. It's so difficult because the symptoms are more or less the same.
with the seasonal influenza. And ano nga po ulit itong mga sintomas na ito, Doc? Okay, so to differentiate influenza or flu from just a common colds, no, or mga allergic na cough, number one, meron kang ubo, merong masakit ang katawan, mabigat ang katawan. Number three, yung lagnat, tuloy-tuloy ang lagnat. Usually, it will last 3 to 5 days. And sometimes, in some patients, it will complicate into pneumonia. And they can go to the hospitals. And sometimes, it can go or it can complicate into other non-pulmonary complications kagaya ng sakit sa puso or even stroke. Ako yung nakakatakot naman Oo. pag napabayaan. Pag napabayaan. So, kailangan magpahinga. Okay, Doc, wait lang ha. Please stay on the line. Kukuha lang po tayo ng flash report mula sa ating kasamahang si Christian Yosores. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Yes, Ninya, at Migs, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno ang paglakad ng proseso para sa aplikasyon ng isang extradition treaty sa bansang Portugal para mapauwi ang wanted na si dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Yan ang inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla sa nagpapatuloy na press briefing dito sa Malacanang. Ayon pa kay Remulla, naikipag-ugnayan na rin ang mga ahensya ng pamahalaan sa Interpol para naman sa repatriation ni Zaldico. Abangan ang karagdagang detalye sa balitang yan dito lamang sa DZMM Radyo Patrol sa Is30 at DZMM Teleradio. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Okay, balikan po natin ang ating Dr. Serbisyo. Walang iba kundi ang infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante. Ayan, pinag-usapan nga po natin yung mga sintomas ng super flu kumpara sa mga ordinaryong flu. Yung pala ay pareho lang. Pareho lang po ng mga sintomas. Unless siguro i-test mo, no, Doc Ron Jean. Meron ho bang specific test para malaman ko kung ito yung ano nga ba yung sabi nyo, H3? H3 N2? and 2. Kumpara sa mga influenza A, ganyan. Okay, so ordinarily in most hospitals, wala lang ganun na test, no? It's not readily available. Only in big centers, no, na you can identify kung influenza A or influenza B, no? In fact, ang detection level lang is only about influenza A, influenza B, or other respiratory viral infections. So you need a higher level of detection for you to really identify kung ano specific type of influenza A, if it is the H1N1 or the H3N2, no? So in short, kailangan mo ng maganda at medyo sophisticated laboratory. Kasi may mga nagbebenta, Doc. Ako ay nabebentahan din minsan. Nitong mga test kits. Parang antigen test kits, Oo, Doc. Na na mga parang 6-in-1. Tama may ba? ganun, may 6-in-1, may Oo. 9-in-1. Opo. Effective po ba yung mga to? O baka gastos lang? Kasi mahal po siya, hindi rin siya mura. Yes, yung mga ganun, napaka-low ang sensitivity niyan, no? And it does not differentiate whether you have A or B, no? Pwede ka lang mag-positive sa influenza, but the test is not that highly sensitive and highly specific. Anong ibig sabihin? Kung magpa-test ka, halimbawa meron kang influenza, pwedeng hindi ma-detect, pwede rin ma-detect, no? So, bigyan natin ng linaw. Halimbawa, kung negative ka dun sa test, baka kampante ka na wala kang flu. So okay ka lang, lumalabas, no? Nakipagkumpulan dun sa mga vulnerable population, pwede ka pa rin makahawa. So we don't rely on those tests kasi of low sensitivity and specificity. Okay. Kasi minsan kasama doon, Doc, yung dengue. Ganyan. Ako, medyo allergic ako dyan sa dengue. Gusto ko malaman, dengue ba to o influenza lang or flu, no? Minsan kasama doon sa test eh. Ano po masasabi nyo doon? Yes, panel test kasi yan sila, no? So it is a good screening test, pero a warning lang na you may be negative for the test but you still have the infection. So yun yung medyo gaps doon sa mga ganyang test.
Parang ano lang yan, Doc, di ba, nung COVID, may antigen test, pero kung kailangan mo i-confirm, ipa-PCR mo. Parang ganon. In a way, Correct, Mix. similar. So, importante yan. Halimbawa, meron kang ganong test, you need to let the doctor interpret it for you para at Yes. least meron kang additional guidance from the doctor. And Doc, just to additional na tanong po, nasabihin natin yung mga sintomas, di ba? To clarify din po sa mga nakikinig, nanonood, iba-iba naman ang mga presentation, di ba? Sabihin natin, Yeah. ako, inuubo. And then, naka-infect ako. Hindi not necessarily na yun lang din yung kanyang magiging sintomas. Maaring sa na-infect, baka mag-iba-iba din. Tama po ba yun, Doc? Yeah, yes, no, it varies. Ang symptoms kasi will vary according to your age, no? So if you are in the healthy age group, ibig sabihin 50 years old and below, yung symptoms mo, you'll have the symptoms, cough, and then masakit ang ulo, masakit ang katawan. You may not have the fever kasi minsan pag immunocompetent ka, healthy ka, wala kang lagnat, sometimes the fever will be there 24 hours lang or 2 araw lang. Compared to those who are 50 years old and above, especially the elderly, talagang konting ubo lang yan, nangihina na, walang ganang kumain, oy, pneumonia na pala or flu na pala, parang gano'n. Okay, and Doc, kasi ako naman, gusto ko rin tanungin yung tungkol sa mga influenza A, B. Ano po ba yung pinaka-common? Okay, ang pinaka-common circulating now are the two influenza A, no? Yung nabanggit ko lang, H1N1 at saka H3N2. And then yung B, the third one is the B. So through the years, for several years, ang pinaka-common pa rin is the influenza A, both H1N1 and H3N2. So ito yung palagi natin nakukuha every year. And that's the reason why these are also the virus that are prone to mutation, because mutation can always occur when one virus or when the influenza virus will be coming from another person and infect another person, and then it will mutate. Okay? So yun yung mechanism ng mutation. Pag maraming infection, especially pag mababa ang bakunahan sa isang bansa, mataas talaga ang mutation. Opo. Doc, balik ako po yung na-mention po natin kanina about the vaccines. Kasi nga H3N2, ito yung dominant, baka yung mga existing flu vaccines may not be as effective. So, syempre, kapag usually, di ba, Atenins, February, March, yan ang usual na flu vaccines. Kung di ako Ngayon, nagkakamali. maglalabas daw ng bagong flu vaccine. Oo. Kailan ho ba natin ini-expect ito? At covered na po ba ito, Doc? More or less? Yeah, that's a very good question, Mix, no? Because there are studies now done in the US and in England na yung mga bakunang ginamit nila ngayon, yung 2025-2026 formulation, gumagana pa rin against the super flu, no? So, ibaba natin sa Pilipinas, ang bakunahan natin will be March, April, and May yan. Darating ang mga bakuna. So, ang tanong, will this new formulation of our vaccine for 2026 can protect us against the super flu? Yes, it can. And that's the reason why in-encourage natin na mag-prepare na tayo, because once the vaccine is available, magpabakuna na tayo. Kaso, Doc, paano kung yung katulad ko, naku, sorry ha, hindi ako nakapagpa-flu vaccine, Doc. Ngayon parang kinamahan ako, meron pa akong January, Feb, March. March pa, meron pang 2 buwan bago mag-March. Pwede ba ako magpabakuna nung last year na flu vaccine, and then pagdating ng March, magpabakuna ako ulit nung bagong flu vaccine? O hindi nyo na i-recommend, total malapit na? Itawid ko na lang. Okay, so hindi na natin i-recommend yung mga bakuna na available ng 2025 kasi expired na yon. And that is also for the last year's formulation, no? So, itawid na lang natin, but what will you do during January, February, March? You have to protect yourself, no, as much as possible na during this time hindi ka mahawaan. But don't worry, ang influenza season naman natin magtatapos na rin by January, February, March, April. So yun, mababang mga kaso na expected yan. So less likely you will get the influenza. Ayan. At speaking of mag-load up tayo sa mga, mga supplements or nutrients na kailangan po natin. Mamaya pag-usapan natin how to prevent. Ayaw natin magkasakit at sana maitawid natin, no? Ito mga buwan na ito ng healthy at walang sakit para hindi tayo absent, no, sa mga trabaho at sa eskwelahan. Magbabalik po kami with Dr. Rodgin Solante dito lang po sa Nagseserbisyo. Nagseserbisyo, Niña Corpus, kasama si Migs. Mga pangyayaring mahalaga.
Ora-orada, ibabalita. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagtaas ng bilihin? Meron tayong gustong pabagsakin. Siyempre, presyo ng bilihin. Kayo na. Anong take mo? Transportasyon? Talagang may problema tayo sa mass transportation. Anong take mo? Sa grumagrabing pagbaha? Tayo rin ay may ambag. Anong take mo? Easy ka naman dyan. Sa bawat issue ng bayan, anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, 4:30 p.m. sa PRTV Prime Media. Magbabalita. Manatili pong nakatutok sa mahahalagang impormasyon ng bansa. Aarangkada. Agapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Mula Luzon, 2 milyong pasahero ang tutungo sa Maynila. Visayas, Nabulabog ang hapunan ng mga taga San Nicolas, Cebu. at Mindanao. Yanigin ng magnitude 5.8 ang buong Davao Region alas 10 ng umaga. Arangkada Balita. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon sa PRTV Prime Media. Maiba naman ang Sunday. Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive. Pero carry ang idea at batuhan. With due respect, kasama ang Team Pinas. Attorney Dino De Leon, Youth Advocate Carlo Flores, Professor Clive Arguelles, Dr. Robin Garcia, at Professor Richard Haydarian. With due respect, bumabanat, pumapalag, bawalang galang po. With due respect, tuwing linggo ng 1:30 ng hapon, dito sa PRTV Prime Media, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa FM Radio Regional Stations nationwide. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Okay, nako, ayan, last 5 minutes with our Dr. Serbisyo, Dr. Ron Jean Solante, our infectious disease specialist. Okay, Doc, may mga comments dito ha, sabi ni Mark Cruz, baka raw pagkasunod ng super flu ay mega flu at star for all flu. Okay, talaga naman mga Pinoy, thank you ha, napatawa mo kami, Mark. Doc Ron Jean, good morning po muli sa inyo. Hello, good morning. Yes. Doc, eto, yung mga paglo-load sa vitamins, kasi may mga comments rin dito, yung mga sinabi ko po kanina na Yes. importante, for example, ang vitamin D para mapalakas ang ating resistensya. Ano po ang masasabi nyo doon, Doc? Okay, so gusto ko lang linawin ha, meron ng mga bagong data ngayon na mga vitamins is not part of the standard of treatment sa mga viral infections, no? So kung gagawin man natin yan, that's for your own volition. Kung makagagaling man, you feel na gumaling kayo, that's good. But kung titingnan natin ang mga evidence, and if you will spend a lot of those for the vitamins only, baka it will not ma-achieve mo yung purpose na yan because there's no role for vitamins in influenza or any viral infection. Opo, sabi niyo nga po ang virus ay wala naman talagang gamot kasi sabi niyo nga mga doktor, self-limiting siya or gumagaling po siya ng kusa. So kumbaga management lang. Tama po no, Doc? Hindi mo kailangan mag-antibiotics kasi nga viral nga baka yung iba mag-antibiotics. Agad-agad. Opo. Yes, Ninya, no, we have to again ulitin natin ang antibiotic hindi yan parang candy lang no because medyo mataas na rin ang problema natin sa antimicrobial resistance. So please don't take antibiotic unless talagang binibigay sa doktor, may prescription. Okay. But just to make ourselves healthier at hindi po mas prone sa mga sakit, yung hindi kami madaling dapuan ng sakit, ano ho ang pwede naming gawin? Well, for individuals without comorbidities, no, kagaya ninyo, mga healthy, young age, your immune system is enough to protect you, no? In fact, ang focus natin ngayon, yung may mga comorbidities kagaya ng diabetes, hypertension, no, mga COPD,
these are the populations at high risk of getting the infection. So paano natin maiwasan ang infection? Then they have to maintain their mga regular maintenance medication because it's important for them na control yung sugar mo, control yung blood pressure mo para hindi ka naman magkakomplikado if you have the infection. Pangalawa, yung mga 50, 60 years old and above, because of their age, wala na rin silang panangga doon sa mga infection, they're also vulnerable. So how will we advise them? When they have symptoms, go to their doctor. Kung available na ang bakuna, magpabakuna. Alright. Alright. At saka syempre, Doc, yung mga bata, yung mga very young and very old. Although ngayon, yung mga nasa grade school, marami pong may sakit. Actually, Mga pedia patients, Doc. Pinag-uusapan namin mga parents, mga parents na mag-load up nga raw sabi. Mag-vitamins yung mga anak nyo para hindi tayo magkasakit, para hindi kayo absent, ayan, or para hindi nyo ma-miss yung mga training, ganyan po. Doc, anong advice nyo sa mga magulang, lalo na may mga maliliit na anak? Sa mga magulang naman, no, especially for the kids, they're also in the vulnerable population. So ibig sabihin, they need to be taken care of, tamang pagkain, tamang pahinga, and then may mga recommended vaccines din ang mga bata. Na I highly advise tutuparin niyo yung mga bakuna, ano man yung recommendation ng government, Department of Health, or sa mga pediatrician ninyo. Napaka-importante ang bakuna. Alright. Doc Ron Jean, kailan kaya kita meet in person? Doc, pag nandito kayo sa QC, Oo, kaya Doc, sabihin nyo lang, magpapakape kami. Anong gusto nyo breakfast? Dahil gusto ka namin ma-meet in person. Yeah, thank you. Sooner. Yeah, naman. sooner rather Sige, than Doc. later. Dr. Ron Jean Solante, ang ating napakasipag, napakagaling na infectious disease specialist. Maraming salamat po and thank you for your service, you. Doc. Mabuhay po kayo. Buhay kayo, Doc. Thank you po.